Sabton, amoy nakaka-joyful. Sabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Sabton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi,
DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabi ito mga kaibigan ng Miyerkules, June 3, 2026. Sa ating pong headlines, pagkahalal kay Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President, kinilala ng Malacanang. Senador Alan Peter Cayetano pupunta sa Senado bukas. Pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control iniurong ng new Senate majority sa Lunes, June 8. Panukalang anti-political dynasty lusot na sa pinal na pagbasa ng Kamara. Low pressure area sa labas ng Pilipinas sinasang papasok sa par bukas ayon sa Pag-asa. Death toll sa gumuhong gusali sa Pampanga umakyat pa sa 27. May karambola po ng 3 masakyan sa Batangas. 5 ang patay, 3 ang sugatan. Sa TNT Global News, bagyong Jangmi o yung bagyong Domeng dito po sa Pilipinas na nalasa sa Japan. Mahigit 60,000 kahabahayan walang kuryente dahil sa bagyo. Sa TNT Sports, Candon City, dyan po sa Ilocos Sur, abay handa na raw ho para sa hosting ng ABC Women's Volleyball Cup sa Sabado. At sa TNT Showbiz, kay Abad, nakiisa sa Cancer Survivor Month, aktres nagpaabot ng mensahe. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ang niyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, nirerespeto ho ng Malacanang ang naging galawan sa Senado ng maghalal na acting Senate President at magtalaga ng mga bagong chairman sa mga komite ng mataas sa kapulungan. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang pagkakalal kay Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President ay naayon sa batas at demokratikong proseso. Idinimpa ng Yusek Castro nang naganap sa Senado ay naayon sa rule of law at ang desisyon ng bagong mayorya at ang bagong liderato ni acting Senate President Gatchalian ay nirerespeto ng Malacanang. Una pong inihalal si Gatchalian bilang acting Senate President sa dinaos na sesyon ng bagong majority matapos na magkaroon ng quorum nang biglang dumating at lumahok sa botohan si Senador Chis Escudero. Bunsod po nito inihalal din bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Rules si Senador Juan Miguel Zubiri, habang si dating Senate President Tito Soto naman ang nagpanumpa kay Gatchalian bilang tumatayong leader ng mataas na kapulungan. Una pong kinalampag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado na magbalik sa kanilang trabaho dahil maraming mga panukalang batas na dapat daw mabusisi at may sa batas sa lalong madaling panahon. Sinipa technically bilang Pangulo ng Senado si Senador Alan Peter Cayetano. Ito po ang resulta ng pinakabagong galawan sa mataas na kapulungan bago mag-adjourn ang Kongreso Sine Die. Bago ang takeover, sorpresang dumalo sa plenary session si Senador Francis Chis Escudero para tumalon ng bakod mula majority patungong minority block. Dahil sa pangyayari nagkaroon ng quorum at natuloy ang sesyon na nagresulta sa pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Kasabay nito ay nagkaroon din ng pagbabago sa committee chairmanship kabilang ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na pangungunahan ni Senador Erwin Tulfo. Pinalitan niya sa pwesto si Senator Pia Cayetano.
Ang iba pang appointments sa ilalim ng bagong liderato ay ang mga sumusunod. Sa Committee on Finance ay si Senator J.V. Ejercito. Si Senator Tito Soto naman ang mamumuno sa bilang chairman ng Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Sa Public Order and Dangerous Drugs Accounts ay nakatalaga si Senador Ping Lacson, si Senador Raffy Tulfo para sa Public Services, si Senador Bam Aquino sa Committee on Basic Education, si Senador Kiko Pangilinan sa Agriculture, Food and Agrarian Reform, si Senador Risa Hontiveros, Health and Demography, at si Senador Lito Lapid para naman sa Committee on Games and Amusement, si Senador Chis Escudero para sa Urban Planning, Housing and Resettlement, habang si Senador Mig Zubiri ang Foreign Relations Rules Committee. Samantala, wala akong sinasamahan o iniiwang grupo. Ito naman ang naging pahayag ni Senador Chis Escudero kasunod ng pagsulpot niya sa sesyon dyan po sa Senado na dahilan ng pagdedeklara ng quorum. Ayon po kay Senador Chis Escudero, wala siyang pinakampihan at ang kanyang ginaway para sa Senado. Anyang pagdalo niya ay walang kinalaman sa loyalty, betrayal o pagpili ng grupo kundi para sa tungkulin bilang isang senador. Dagdag pa ni Senador Escudero, hindi ito usaping pampolitika at sinabing naapektuhan na niyang kanilang tungkulin sa taong bayan kaya hindi pwede anyang manatili sa ganitong sitwasyon. Sa huli ay humingi ng pangunawa at panalangin ng senador para maituloy ng Senado ang kanilang tungkulin sa sambayanang Pilipino. Tulad ng dapat asahan, inalmahan nga po ni Senator Alan Peter Cayetano ang pinakabagong galawan sa kanilang bakuran. Para kay Cayetano, illegal ang pag-takeover at siya pa rin ang di umano'y lehitimong Pangulo ng Senado. Sa kanyang Facebook Live, binigyan diin ni Cayetano na hindi maaaring maghalal ng bagong Pangulo ang minorya hanggat ang kanilang bilang ay kulang sa 13. Narito po ang bahagi ng paliwanag ni Senador Alan Peter Cayetano. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum, and kaninang tanghali habang kausap. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Senador Cayetano. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, nanindigan po ang Solid Block 12 na hindi na Senate President si Senador Alan Peter Cayetano matapos ideklara ng grupo na bakante ng lahat ng posisyon sa mataas sa kapulungan. Iginit po ng grupo lehitimo at may dineklarang quorum sa naganap na sesyon dahil naroon ng 12 senador. Paliwanag po ni Senador Ping Lacson, ibinase ang quorum sa panuntunang 22 lamang, 22 lamang ang aktibong miyembro ng Senado de la Mansa. Nasa labas na raw po ng coercive power ng institusyon sina Senador Bato de la Rosa at Jingoy Estrada. Dahil po dito ay formal nilang ibinoto na ideklarang bakante ang mga posisyon kasunod ng paghalal kay Senador Win Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore. Iginit pa ni Lacson hindi lang nila opisyal na may halal si Senador Gatchalian bilang bagong leader ng Senado de la Mansa, kinakailangan pa rin ng 13 boto sa ilalim ng ating saligang batas. I will do what I can para buksan ang session hall. Yan ang binigyan diin ni Senate President o ni Senador Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live kanina. Ayon kay Cayetano, pupunta siya sa Senado bukas June 4 bago mag-alas 10 ng umaga para matuloy ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito'y kahit na inanunsyo nga po ni Senator Erwin Tulfo ang itinalagang bagong chairman ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation na ipinagpapaliban nila ang hearing para mabusisi nilang mabuti ang listahan ng mga inimbitahang resource persons. Narito po si Senate President Alan Peter Cayetano.
Even when chairmans were changed before, you don't need to postpone the hearings. So, ako lalong na-intriga, ano bang pwedeng sabihin ng mga Marines? Ano bang pwedeng sabihin ng Ombudsman, DOJ at saka DPWH na pati konstitusyon natin ibabasura para lang dito? So yes, I'm appealing for calm. I'm appealing for prayers. But I'm also appealing that we put action to our faith. I will do what I can. I will go to the Senate before 10 o'clock. I will do what I can para buksan yung session hall at nandun po ang hearing natin. My authority now comes from the Constitution, but my strength will come from your prayers and will come from the fact na ang ating bansa ay dapat ipaglaban. Muli si Senador Alan Peter Cayetano. TNT Tomorrow's News Tonight. Ipinagbaliban nga ng New Senate Majority ang nakatakdasa ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee bukas. Ito naman ay iniurong sa Lunes, June 8. Ayon po kay Senador Erwin Tulfo, itinalaga bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Ipinagpaliban nila ang hearing para mabusisi nilang mabuti ang listahan daw po na may inimbitahang resource persons. Iginit pa ni Tulfo na hindi naman dumaan sa tamang proseso ang unang listahan ng resource persons na dapat sana'y ibinigay muna sa mga miyembro ng komite kung meron pang dapat na idagdag o babawasan. Ayon po kay Senador Tulfo, lahat daw po ng mga senador ay dapat maging miyembro ng Blue Ribbon Committee para matiyak ang mas malawak na partisipasyon at ang resource persons na unang inimbitahan ay kailangan pang mapag-aralan. Taliwas naman ito sa sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano at tiniyak na itutuloy niya ang Blue Ribbon hearing bukas at iginit na siya pa rin ang Pangulo ng Senado. Walang ibang target ang pagtatalaga ng acting Senate President sa araw na ito kundi ang patigilin ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control anomaly. Ito po ang binigyan din ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live ngayong hapon matapos magtalaga ng mga bagong majority ng acting Senate President sa katauhan ni Senator Sherwin Gatchalian. Hindi umano para mapabilis ang trabaho ng Senado ang gusto nila, kundi pigilan ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na dapat ay gawin bukas. Dahil kung totoo na trabaho ang target, ay dapat na inuna ang mga nakapending na panukalang batas sa halip na ang pagpapalit ng chairmanship ng iba't ibang komite kabilang ang Blue Ribbon. Nanindigan si Cayetano na dapat ay matuloy ang isang patas na investigasyon sa flood control dahil maraming katanungan ang ating mga kababayan na dapat sumagot. Si Senator Erwin Tulfo ang itinalagang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nagsabing hindi matutuloy ang hearing bukas at inilipat ito sa araw ng Lunes. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, kung susundin ng Senate rules sa napagalaw ng Senado kanina, si Senador Alan Peter Cayetano pa rin daw po ang nakaupong Senate President. Ito naman ang pahayag po ni Professor Jean Franco, isang political analyst sa panayam po ng programang Balansyado. Bagaman aminado naman si Franco na hindi pa rin malinaw ang kahantungan ng liderato ng Senado dahil sa magkaibang panig ng minorya at si mismong Senador Cayetano sa kanyang Facebook Live. Ayon po kay Franco, maaaring maging questionable ang paggamit ng minority kanina sa ruling case na Vilino versus Cuenco sa pagbilang ng quorum dahil sa issue ni Senador Estrada at De La Rosa. Ano yung sitwasyon ni Bato? Pareho ba ito doon sa sitwasyon nung yung 1949 na case ruling na sinasabi? So yun yung the up to debate. And that tells you na meron pang gulo itong kasunod. Samantala, naniniwala naman si dating Senador Richard Gordon na delaying tactics lamang para hindi matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte
ang mga nangyayaring kaguluhan sa Senado. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni Gordon na kailangan na makuha ng ilang senador ang liderato sa Senado para magkaroon ng kontrol sa impeachment. Sa ganitong paraan, anya ay maaari na nilang tutulan ang anumang ebidensyang ihahabla ng prosekusyon. Posible umunong nakikita ng kampo ng mga Duterte na mahina ang kanilang depensa. Kaugnay nito'y binigyan din ni Gordon ng kahalagahan ng impeachment trial para makita ng taong bayan ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon na ibinabato kay Duterte. Matatandang itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kaugnayan sa impeachment ang nangyaring kudeta sa Senado. Pero ayon kay Gordon, mula nang mapunta sa kay Cayetano ang liderato ng Senado, nagkagulo na ang mataas na kapulungan. Pero yung nagtatago, bumalik dahil tinakawag ni Cayetano para bumoto sa kanya. Tapos yung nakaboto na sa kanya, gumawa sila ng gulo para ma-distract ang tao. Para bang yung nangyari sa Germany noong araw, sinunog yung Reichstag ni Hitler para magawa niya yung kanyang gustong gawin. At matapos yung sunog, naging most powerful man sa Germany. Parang ganyan ang ginagawa na kinukonfuse ang tao. At pagkatapos, pag tinignan mo yung pinagagawa, talagang araw-araw may bagong issue. May iyakan, mayroong bastusan na ang nangyayari. Ayoko gamitin yung word na bastos because nawala yung civility. Nawala yung dignidad. Nawala yung respeto. Senador Richard Gordon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, malaki po ang epekto ng kawalang quorum ng Senado sa Sanatang Lakas ng Pilipinas. Bukod po sa nabimbing promosyon ng 5 military generals, damay sa delay ang ratifikasyon ng Visiting Forces Agreement ng bansa sa Canada at New Zealand. Nagmamadali pa naman sana kung ilarawan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pag-uusad ng mga kasunduang papayag sa boots on the ground o presensya ng mga sundalo na makalyado dito sa ating kapuluan. Hindi man makaapekto ng direkta sa mga maritime drills at joint exercises. Sinabi ng kalihim na mauurong din naman mga susunod na plano tulad po ng pagtatayo ng access points ng bawat puwersa. Limited ang participation nung SOGBA na hindi pa na-ratify kasi yung boots on the ground ang bawal at saka joint exercises on land. Sa maritime cooperative activities hindi. Pero pag i-ratify ngayon, hindi porke ni-ratify ngayon, bukas may mangyayari na. Samantala naman na pong kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na 5 general sa ilang bagong tayong unit ang naipit ang kanilang promosyon. Epekto po ng kaguluhan dyan po sa Senado. Para po kay Secretary Teodoro, ito po'y dagok sa koordinasyon ng specialized units na nurturing o hinuhubog pa lang sana at nakatutok sa external defense ng kapuluan. Apila po ng kalihim sa mga senador, abay huwag naman sanang pabayaan ng hanay ng kasundaluhan. Sila ang naatasan na maghulma nitong mga specialized units at integrative units. So, ito ay para sa external defense and para sa rationalization. Muli mga kaibigan, si Defense Secretary Gibo Teodoro. Hindi maapektuhan ng anumang hiwalay na reklamo ang isinasagawang fact-finding investigation ng Department of Justice hinggil naman sa nangyaring gulo sa Senado noong May 11 hanggang 14, 2026. Iyan naman ang tiniyak ng kagawaran na kasunod ng inihain ng grupong Tindig Pilipinas sa kasong obstruction of justice sa Ombudsman laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca dahil sa umunoy pagpapatakas kay Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, uusad ang investigasyon ng kanilang panel of prosecutors ng may kalayaan mula sa anumang parallel investigation ng ibang sangay ng pamahalaan. Binigyan din ni Martinez, bukas ang ahensya sa pagtanggap ng mga karagdagang ebidensya at tiniyak na ang kanilang magiging pinal na konklusyon at rekomendasyon ay magmumula lamang sa sarili nilang pagsusuri sa mga nakalap na dokumento sa buong proseso ng investigasyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight.
Low pressure area sa labas ng Pilipinas abay inaasahan na pong papasok sa Philippine Area of Responsibility ng ating bansa bukas. Ayon po yan sa Pag-asa. May nangyari pong trahedya dyan po sa Batangas. Sa karambola po ng 3 mga sasakyan. Isang tricycle din po doon abay bumangga po sa SUV. 5 patay, 3 ang sugatan. Sa ating pong TNT Global News, bagyong Jiangmi o yung pong dating bagyong Domeng na nalasa po ngayon sa Japan, higit sa 60,000 kamahayan, walang kuryente dahil nga po sa epekto ng bagyo. Sa sports, Candon City, abay handa na raw po para sa hosting ng ABC Women's Volleyball Cup sa Sabado. At sa showbiz, Kay Abad, nakisa sa Cancer Survivors Month, aktres nagpaabot ng mensahe. Pilipinas ang oras, alas 9:32 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European Film Festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro. Mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising
Gising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Speed climbing kasi is it's a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello! Ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. News Tonight. Ang niyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga report mga kaibigan, meron po tayong update mula kay Tina Nolasco. Early warning devices daw po ipakakalat sa iba pang high-risk areas sa Maynila bilang paghanda sa panahon ng tagulan at El Nino. Ibalito mo nga yan, Tina Nolasco, Miss Tina.
Iprenesenta ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang kanilang mga makabagong early warning devices at kagamitan para sa paghahanda sa panahon ng tag-ulan at sa posibleng epekto ng El Nino. Kabilang dito ang warning hazard siren at automated weather station na ilalagay sa District 1, 3 at 5 o sa mga lugar na malapit sa tubig gaya sa Manila Bay. Nabili ang mga naturang devices sa Japan na may kabuuang 20 million pesos ang halaga. Pinangunahan ni Mayor Isko Moreno kasama ang Manila City Disaster Risk Reduction Management Department ang naturang presentasyon sa Bulwagang Villegas sa loob ng Manila City Hall. Layunin ng aktibidad na ipakita ang kahandaan ng lungsod sa mga darating na kalamidad upang masiguro ang kaligtasan ng mga Manilenyo. Ito si Arch 19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pasahero na galing South Korea inaresto sa NAIA arrival area dahil daw po sa kasong rape at sexual abuse. Ibalita mo yan, RH27, Noche Kakas. Kisses at Lakay Ray, sinalubong ng posas ang isang pasahero. Ito ay matapos silbihan ng warrant of arrest sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa lungsod ng Pasay. Ang 79 anyos na pasaherong wanted ay galing ng Seoul, South Korea. Sa koordinasyon ng PNP Aviation Security Group at NAIA Police Station 1, matagumpay na naaresto ang akusado sa kasong rape at sexual abuse sa Las Piñas City. Isang kaso dito ay walang piyansa. Hinihintay pa ang commitment order ng korte. Aresto 7, Noche Kakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche! Samantala, PIDEA at IBP sa Quezon City lumagda ng MOA para sa kasunduang serbisyo publiko. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin? Tama, Lakay Ray, formal lang dilagdaan ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng PIDEA o Philippine Bar of the Philippines sa Quezon City chapter ang isang memorandum of agreement sa isang ceremonial signing na naginanap sa PIDEA sa conference sa Quezon City. Ay PIDEA Director Secretary Isagat Ingeres. Ito ay para palakasin ang pagtutulungan at pangako nila sa serbisyo publiko. Ang kapakanan niya ay ang kaganapan ay pinalahan ng PIDEA General Secretary Ingeres, Attorney Roel Ilagan, ang Presidente ng IDP Chapter, Attorney Jeffrey Constantino, pangalawang Pangulo ng IDP at iba pang mga opisyal ng dalawang ahensya ng gobyerno. Binigyan din ng MOA ang ibinahagi ang pangako na palakasin at pag-access sa justisya na pamamagitan ng Administrative Battle Number 22-11-1 SP ng Supreme Court na kilala rin bilang Rules on Unified Legal Aid Service na nag-uutos sa mga abogado na magbigay ng mga pro bono legal na serbisyo para sa marginalized na sektor. Na nabanggit umano ng sa pamamagitan umano itong partnership na ito, Lakay Ray, ang mga abogado ng PIDEA dahil sa pagtulungan na IDP sa Quezon City Center ay magpaabot ng pro bono legal na tulong, konsultasyon at service presentation ng individual na nangangailangan ng legal na pagtubay na bilang na rin ang voluntaryong humingi ng rehabilitation ng droga kasama na rin sa ipagtulungan ang paglahok sa mga legal aid mission, pagbisita sa rehabilitation center, barangay, karaban at information drive sa mga panganib na illegal na droga. Aresto dito rin with kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, ang DZRH Operation Tulong, nakiisa rin daw po doon sa isinasagawa ngayon na Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School. Di po dyan din nagpunta ang Pangulo. Alamin nga natin, DZRH Operation Tulong Reporter Federico Manalili. Yes, kisa sa trade dito nga nagpunta. Doon nga nagpunta yung ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kapitbahayan Elementary School. Ito isa ng barangay Kaunlaran, lungsod nga ng Nabotas. Katapos niyan, ngayon 3 araw, nakisa rin
sa Brigada Eskwela ang DSRH Operation Tulong at yung Matatag Group sa pangunguna ng aming pangunguna ng Assistant Team Leader na si Josie Reyes at kasama si Konsihal Maylene Sanchez at iba pang mga miyembro. Dahil dyan, umpisahan sa paglilinis nga ng mga silid-aralan, mga upuan, tapos nga malinisin, ay ito pa, ang masakla. Wala kahit babae kasamang kisi sa taray, ay inakyat pa sa ikalawang palapag ng eskwelahan yung mga bangko na pinintirahan mula sa baba, mula sa ground, talagang ganyan. At yung mga bangko yun ay napakabibigat. Gawa yan yung mga recycle na galing sa basura na ginawang upuan. Kaya napakabigat pala ng ganong mga klaseng upuan. Pero napakatibay. Matapos nga ay pininturahan din sa tulong-tulong din ng mga iba pang mga nakisali sa Brigada Eskwela at pati mga tupad. Nakisa rin dyan sa paglilinis nga ng mga silid-aralan. Magkatapos maglilinis ay nakausap din natin yung kanilang principal na si Dr. Floreta M. Quijano at ang kanyang head din na teacher na si Anthony Agustin. Alam kasama mo Miss Kisa sa tray dahil yan sa magandang school. Dahil may mga sila, mayroong parang garden, napakagaganda ng garden. At kung makikita niyan, ginawa ng Pangulo na umupo siya sa garden na may mga upuang bato. Ayun, doon siya sa gitna ng school na napakaganda pala ng garden na yun. Ayun din kay Dr. Floreta Quijano, yung principal, sa kabuuan ay maayos naman ang ikatlong araw ng kanilang Brigada Eskwela. At sa kabuuan din yan, meron silang nilagay na mga drinking fountain papasok at doon din sa loob. Kaya yung mga estudyante ay hindi na kailangan pang magdala ng mga tubig dahil doon na mismo malamig na yung tubig at nakapilter na rin na malinis na makukuha nila na mainom ng mga estudyante. Hindi na kailangan pa magdala. Mahalaga ay may base lang sila o kaya bottled water. At sa kabuuan din ay may 16 CCTV rin na naka-install sa school para sa mga kaligtasan ng mga estudyante. At ganun din sa kabuuan may 4,292 sped pati kinder hanggang grade 6 ang naka-enroll na nga sa nabanggit na eskwelahan. At nagpapasalamat din ang kanitong si Dr. Floreta M. Quijano sa pamunuan ng DSRH Operation Tulong dahil sa pakikisanga sa ginagawang Brigada Eskwela. Federico Manalili para sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ka-Feds Manalili. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, approve sa third and final reading ng Kamara de Representantes ang panukalang ipagbawal ang political dynasty sa bansa. Sa botohang 267 ng pabor, 20 ang tutol at 7 ang nag-abstain, pumasa sa Kamara ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act. Mahigpit na ipagbabawal sa ilalim po na naturang panukalang batas ang mga asawa at mga kaanak sa second degree ng affinity o consanguinity na sabayang tumakbo sa anumang elective position sa kaparehong political jurisdiction. Ang panukalang batas ay pangunahing inakda ni na House Speaker Faustino Boyedi III at House Majority Floor Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos na merong 150 mga co-author. Target ng panukalang batas na mahigpit na ipatupad ng Section 26, Article 2 ng 1987 Constitution na nag-uutos ng equal access sa oportunidad ng public service at bawal ang political dynasties. Saklaw po nito ang lahat ng elective positions sa national at lokal, kabilang na ang pampanguluhan, pangalawang pangulo, senador, kongresista, provincial, city at municipal officials. Isang panibagong low pressure area ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 675 kilometro mula sa kanluran ng Iba, Zambales. Sa kasalukuyan ay mababa ang tsansa na ma-develop ito bilang isang bagyo sa loob ng 24 oras. Sa forecast ng Pag-asa, inaasahang papasok ang LPA sa loob ng PAR bukas o sa Biyernes. Sakali naman na maging bagyo, tatawagin ito bilang bagyong Esther na siyang magiging ikalimang bagyo
na papasok sa bansa ngayong taon. Samantala, ilang pang personalidad mula sa Bulacan ang nakatagdang kasuhan bukas ng Ombudsman kaugnay po ng flood control scandal. Ayon po kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang kaso ay ihaharap dyan po sa may Malolos Regional Trial Court. Bagaman walang binanggit na pangalan ng kalihim, tiniyak po niya ng panibagong batch ng mga kakasuhan ay pawang mga malalaking isda o big fish. Tiniyak po ni Dizon na hindi titigil ang gobyerno na kasuhan at ipakulong ang mga sangkot sa nakawan ng pondo ng bayan sa mga flood control project. Umakyat na sa 27 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa gumuhong 9-story building sa Barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Ito ay matapos na ma-recover ang pinakahuling bangkay mula sa gumuhong gusali bandang alas 7:10 kagabi sa gitna po ng naranasang malakas na ulan sa lugar. Una nang inihayag ng ilan sa mga nakaligtas na mayroon mga bata at pamilya ng mga manggagawa ang kasama sa loob ng construction site nang mangyari ang trahedya. Patuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operation, gayon din ang retrieval operation ng mga otoridad para sa iba pang nawawala at pinangangambahang natabunan sa gumuhong gusali. Samantala naman, dead on arrival ang 5 pasahero ng isang tricycle habang 3 iba pa ang sugatan sa karambola po ng 3 masakyan sa may National Highway dyan po sa may San Juan, Batangas. Bate naman sa investigasyon ng lokal na pulisya, minamaneo daw po ng 66 anyos na alias Maria ang isang motorsiklo nang biglang mawalan daw po ng kontrol, mawala sa linya dahilan para mabangga ang sidecar ng tricycle na minamaneho naman ng isang 36 anyos. Dahil dito ay nawala ng kontrol ang tricycle kung saan sumalpok sa isa namang SUV. Kabilang po sa mga sugatan ng 2 taong gulang na batang lalaki, isang babae at isa pang hindi pa pinangalanan. Patuloy po investigasyon ng otoridad sa naturang aksidente. TNT Top News Trending Worldwide. Yung dating bagyong Domeng na nalasa po sa Japan, mahigit 60,000 kabahayan na wala ng kuryente. Ibalita mo yan, Jackie Resyo. Bumuhos ang malakas na ulan at tumama ang malakas na hangin sa Okinawa, Japan nitong Lunes, kasabay ng pananalasa ng Tropical Storm Jangmi o tinawag na Bagyong Doming dito sa Pilipinas. Kasalukuyan itong nananalasa sa Eastern Central Region ng Japan na ayon sa Japan Meteorological Agency ay taglay ang bugso ng hangin aabot sa 25 meters per second. Ito ang ika-6 na bagyong nanalasa sa Japan ngayong taon at mahigit sa 60,000 kabahayan ang nawala ng supply ng kuryente habang 16 ang sugatan dahil sa kalamidad. Walong prefecture o rehiyon sa Japan ang naglabas na ng evacuation warnings para sa mga residente ng mga ito. Kansilado rin ang 900 international at domestic flights kaninang umaga at ilang bullet trains sa Kyushu, sa southwest at ilang bahagi ng western Japan ang na-delay at suspended ang biyahe dahil sa naturang kalamidad. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resh ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Jackie Resyo. TNT Sports and Games. Sa Tibong Sports, mga kaibigan, Candon City, dyan po sa Ilocos Sur, abay handa na roho para naman sa hosting ng AVC Women's Volleyball Cup sa Sabado. Ibalita mo nga yan, Kyle Bulyas. Kyle. All set na ang mga ginagawang paghahanda para sa nanalapit na Asian Volleyball Confederation o AVC Women's Volleyball Cup sa Candon City, Ilocos Sur sa darating na Sabado. 12 koponan na maglalaban-laban para makamit ang kampyonato. Ayon kay Candon City Mayor Eric Singson, may tuturing itong milestone event para sa kanilang syudad. Matatandang dito rin ginanap ang Men's Southeast Asian V-League noong nakaraang taon. Bilang paghahanda naman sa AVC Cup, mas pinaganda pa ang Candon City Arena kung saan nilagyan na rin ito ng strength at conditioning gym. Kabilang sa Pool A ang koponan ng Pilipinas kung saan makakaharap nila ang Chinese Taipei, South Korea, Kyrgyzstan, Australia at bansang Uzbekistan. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas. At sa showbiz, kay Abad, nakiisa sa Cancer Survivors Month, aktres nagpaabot daw po ng mensahe. Ibalita mo yan, Don Carlos.
Nakaisang aktres na si Kay Abad sa paggunita ng Cancer Survivors Month matapos isang publiko na isa na siyang cancer-free. Nagbigay ng mensahe si Kay sa mga cancer patient na patuloy na lumalaban na bagamat hindi madali ang kanilang pinagdaraanan, ang mahalagaan niya ay tumatayo at pinipili pa rin maging hopeful. Binigyan din ng aktres ang pagkakaroon ng matatag na pananampalataya sa gitna ng kanyang pakikipaglaban. Sa huli, sinabi ni Kay na here's to life, healing, courage, and second chances at ituloy ang pagiging palaban at malakas bilang isang survivor. Nitong May 17, ang ilantad ni Kay na nakipaglaban siya sa cancer ng ilang taon pero ibinalita rin na isa na siyang cancer-free. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat to sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. Ating mga nakagapay sa DZRH Radio, DZRH Television, DZRH Digital at maging sa DZRH Malanday Transmitter. Happy viewing muna sa aking uncle, kay Uncle! Tito Harry San Jose. Ano? Tito Harry San Jose. Uncle Jose. San Jose, apelido yun. Harry. 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 Uncle Harry. Yan. Parang Amerikano. Uncle Harry. Nanay Carmen, magandang gabi sa iyo. At kay Mami Emmy. Hindi po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 3 minutes bago sumapit ang alas 10 ng gabi.